araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel Bayan Co TV. Ngayon bigyan natin ng reaction video ang hula ni Madam Wendra noon kay Congressman Sandro Marcos. Nakikita niyo po ito? Ito po ngayon ang ating si Sandro Marcos. Actually, dito makikita mo may pinagkakaabalahan siya. Hawak niya ngayon ang upuan niya, pero nakikita niyo po ito na marami siyang iniisip. Sobrang dami ng iniisip na mostly po ang iniisip na ito ay isang problema ng pinansyal. I don't know kung ano po ang iniisip niya dun sa pinansyal. Mamaya po may isa pang tarot. Nakikita niyo, nag-iisip siya talagang actually itong financial na to supposedly ito ngayon ay intriga. Financial na intriga. So, ibig sabihin nito, may kinasasangkutan siya tungkol dito sa intriga ng maraming salapi. At iyon, hawak niya ang isang stick at nag-iisip siya. Ito. Didikitan po natin. Actually, taga-interpret lang po ako ng tarot. Kung makikita niyo po dito, may dalawang tao. Pagkatapos yung dalawang taong yan ay nasa isang lugar kung saan may palasyo. Nakita niyo po ba ito? So dito ay pinaliliwanag na itong pinansyal na ito, itong maraming perang ito na nakikita ninyo na nasa isang puno, ibig sabihin po nito ay may kinalaman sa kanyang ina't ama. Alam naman natin di ba? Tamaan po ay wag magagalit. Ako po yung interpreter lang. Ang linaw po, palasyo, babae, lalaki. At ito ay kasaganaan. So sino po ba ang nasa palasyo? Di po ba ang presidente at ang asawa ng presidente? Kung makikita niyo po, ito si Sandro, ibig sabihin, dawit po siya sa anumang aligasyon na ibinabato at ipinupukol sa kanyang ina't ama. Ayan po, yan. Ang linaw po, ayan na. Susundan po natin. Ayan. At maging sa anumang, kaya po nakahiga, ito po yung ibig sabihin, anumang kasalanan, anumang problema, anumang mangyayari, madadawit at madadawit po siya. Ayan. Pangit po ito kung ito po yung makararating sa kinauukulan kay Sir Sandro, ayan, kayo po ang unang nabunod dahil kayo naman po ang kinakausap. Tapos ito po ay ang kasalukuyan ninyo pong kalagayan. Pangit po ito. Bakit po pangit ito? Kung mapapansin ninyo, ito ay stress at depression. So, kinakailangan nyo pong malampasan. Magkakaroon po kayo ng health problem. Ito po ay tungkol sa depression at ito rin po ay tungkol sa matinding kalungkutan. So, ingatan lang po ang inyong kalusugan, ingatan lang po ang inyong kaisipan. Dahil meron po, ito po, nakita nyo po ito, Sir Sandro, meron po kayong isang poproblemahin na kahit paikot-ikutin po ang sitwasyon, mabe-blame po kayo. Ito ay isang aligasyon or ito ay isang bintang or ito ay isang tao nalulutang. Bukod po sa ibang mga lumulutang ngayon, ito po ay may darating na tao nalulutang at magpo-point out sa inyo at magsasabi ng isang intriga tungkol po sa inyong pagkatao. Hindi ko po alam kung sino ito. Ayan po. Isang tao bigla na lang lulutang, biglang magsasalita at may sasabihin po sa inyong pagkatao. Kaya po nakahiga, ito po ay pagkatao, ito po ay depression, magdudulot ng depression ang pagsasalita nitong taong ito. Hindi ko po siya makita rito kung babae o lalaki, pero dito po lumalabas po ay mga papeles. Hindi ko alam kung ano yun. Pero ito'y papeles, maaaring sa pagkatao nyo or papeles, maaaring sa mga sa pera o ano pa man. Ayan po ha. Nakita ko lang po ito. Nakita nyo po ito. Sa totoo lang po, kung nasaan man po kayo, mas gusto nyo na pong magpahinga, lumayo muna, maglakbay muna, at ang dami pong hinahanap na sitwasyon na gusto nyong
kalimutan mo na ang napakaraming bagay. Ito po. Aha. Ito po ay tungkol sa iyong ina. Naaapektuhan ka sa lahat ng mga decision making ng iyong ina dahil may gusto kang patunayan sa iyong magulang na kaya mo nang mag-stand alone. Ito po yun. Sa totoo lang, ang iniisip nyo, Sir Sandro, is hanggat maaari sana maipaliwanag mo ang side mo. But unfortunately, Sir Sandro, nakikita nyo po ito. Ang magiging solusyon ng lahat ng problema nyo sa dulo ay ang paglayo. Yan po. Ayan, paglayo, pag-alis, paglisan. Yan po ang magiging solusyon ninyo at the end of everything. Kasi talagang may darating po na pagsubok mismong sa inyo. Hindi po ito dawit ang nanay at tatay nyo. Ito ay pagsubok kung paano nyo maipapaliwanag ang mga bagay-bagay. Kasi meron pong isang tao, itong taong ito, na babalik at babalik. Ito pa'y bata pa. Pero talagang pipilitin niyang alamin at arukin ang pinaka-bottom line ng mga issue tungkol sa inyo. At ito po'y magiging matindi ninyong kalaban. At pipilitin niyang ilabas o patunayan lahat ng sinasabi niya ay totoo. Ito po, lalaki po ito, bata pa po ito. At ito'y susuportahan. Hindi po ito nasa line ng blood ng mga Duterte. Hindi po. Ito ay susuportahan ng isang estado o ng isang malakas na maaaring kasi po ito ay tao, pero maaaring di po ito isang malakas na institusyon na sama-sama. Ito, sinasabi ko sa inyo na taong ito. Bata pa po ito. Pero may susuporta sa kanyang malakas na institusyon na hindi kahalubilo ng mga Duterte. Ibang institusyon po ito at ito ay strong alliance niya na alliance din ng mamamayan. Hindi ko po alam kung ano to. Maaaring ito'y tao or isang institusyon or isang grupo. Yun po yun na. Actually, sa totoo lang, punot dulo pera. Punot dulo po ay pera. Kaya nakatingin na yan. Punot dulo ay pera. Hawak ang mundo. Ang ibig sabihin po nito, haharap kayo sa isang paglilitis. Doon po, doon nyo po ano bang tawag doon? Ilaban kung ano man ang gusto nyo pong ilaban dahil may isang taong tatayo at ihaharap kayo sa isang paglilitis. Itong paglilitis na ito ay mapapakinig ng buong sambayanan at malalaman kung ano man po ang inyong, kumbaga didepende ang lahat sa inyong hawak na ebidensya.